Hindi na tayo makatukma. Mahiwalay na tayo. Ang kulay kahel na langit sa paglubok ng araw ay nakpapintura sa maliit. Puting bahay sa labas ng lungsod. Ang mahinang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sampagwita mula sa hardin sa harapan. Ngunit ang kapaligiran sa loob ng bahay ay malayo sa kapayapaan. Si Aling Elena ay nakaupo sa lumang sofa na nagsisimula ng kumalampak. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakapit sa isang tasang malamig na tsaa. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kahoy na mesa sa harapan niya, kung saan ang isang kayumangging sobra ay nakalagay ng maayos na parang nanunuya sa kanya ng tahimik. Sa loob ngang sobra ay ang papeles ng diborsyo na ibinigay sa kanya ni Mang Marco. Ang kanyang asawa sa loob ngang 4 na taon. Dahan-dahang bumukas ang pangunahing pinto at ang mabibigat na yabak ay umalingaw-ngaw habang pumasok sa silid. Lumitaw si Mang Marco na nakasuot ng itim na suit na kakagamit lang niya sa isang corporate meeting ng hapong iyon. Ang kanyang buhok na nakasuklay pabalik at ang amoy ng mamahaling pabango na nakmumula sa kanyang katawan ay nakpakita sa kanya na ibang-iba sa simpleng lalaking nakilala ni Aling Elena. Huminto siya sa pintuan ng sala. Naghahanap ng anumang bakas ng pag-ibig na dating umiral sa pagitan nila. Ngunit nakita lamang niya ang isang pader ng kalamigan, isang lalaki na ngayon ay mas mahal ang laman ng kanyang wallet kaysa sa kanyang kasal. Elena, sabi niya sa halos nangangatok na boses. Ano ang gusto mo? Ano ang inaasahan mo sa akin? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa wakas ay itinaas ni Aling Elena ang kanyang tingin. Nagtakpo ang kanilang mga mata ni Mang Marco. Ano ang gusto ko? Ulit niya sa mahinang boses. Ano ang nagawa kong mali? Marco, ano ang kulang sa akin? Inalis ni Mang Marco ang kanyang tingin. Sumandal sa pader na ang kanyang mabraso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa kung may nagawa kang mali o kung may kulang ka. Elena, sadyang hindi na tayo nakakasundo. Manager na ako ngayon sa Megacorp Philippines. Ang aking karera ay umarangkada. Kailangan kong isang taong makasuporta sa akin. Na makakaintindi sa mundo kung saan ako gumagalaw ngayon. Ikaw ay napaka-simple. Ang salitang simple ay bumaon na parang kutsilyo sa puso ni Aling Elena. Ang lalaking pinagpakasakit niyang lahat ay ngayon ay hinahamak. Siya dahil sa pagiging simple na siya mismo ang humiling sa kanya na yakapin. Simple. Bulong niya na nangingini ang boses. Iniwan ko ang aking buhay para sa iyo, Marco. Iniwan ko ang lahat upang bumuo ng isang tahanan sa iyo. At ngayon na matagumpay ka, ito ang aking gantimpala. Elena, ayoko makipagtalo. Nagpasya na ako. Kailangan ko ng isang buhay na mas malaki kaysa dito. Mas malaki kaysa sa maliit na bahay na ito. Kaysa sa ordinaryong rutinang ito. Hindi ako pwedeng manatili dito kasama mo. Nilunok ni Aling Elena ang kanyang lawi. Sinusubukang pigilan ang mga luha na nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga talukap. Ayaw niyang makita siya ni Mang Marco na umiyak. Ayaw niyang bigyan siya ng kasiyahang iyon. Sa wakas, ang kanyang boses ay lumabas na matatak. Bagaman ang kanyang puso ay nabasak sa libu-libong piraso. Kung iyan ang gusto mo, tatanggapin ko. Bibigyan kita ng diborsyo. Marahil iyan ang inaasahan mo, hindi ba? Na maging masunurin ako at hindi magdulot na problema. Si Mang Marco ay tila nagulat sa kalmado ni Aling Elena. Lumapit siya sa coffee table sa sulok ng silid at binuksan ang kayumangging sobra na may bahagyang nanginginik na mga kamay. Pinirmahan niya ang mga papeles ng diborsyo sa itinalagang seksyon. Ang bawat pahit ng panulat ay parang sugat sa kanyang puso. Ngunit ginawa niya ito ng may determinasyon. Nang matapos, itinulak niya ang mapapeles kay Mang Marco. Tapos na. Libre ka na ngayon. Tiningnan ni Mang Marco ang mapapeles sandali, pagkatapos ay mabilis na kinuha ang ito, na parang takot na makbago ang isip ni Aling Elena. Kukunin ko ang aking magamit bukas, sabi niya ng padabog. At pagkatapos ay tumalikot at lumabas ng silid. Pagkasarang ng pinto, bumaksak si Aling Elena. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang dalawang kamay. Sinusubukang pigilan ang hikbi na sa wakas ay nakatakas. Hindi lang siya umiyak dahil sa pakawalan ni Mang Marco, kundi dahil sa pagtataksil.
Sa likod ng kanyang pagiging simple ay may isang malaking lihim na hindi alam ni Mang Marco. Si Aling Elena ay ang nag-iisang anak na babae ni Don Ricardo Morales, ang nagtatak at pangunahing shareholder ng Megacorp Philippines. Ang parehong kumpanya kung saan nagtatrabaho si Mang Marco. Iniwan niya ang isang marangyang buhay, lumipat sa isang simpleng bahay at naging isang tapat na asawa kay Mang Marco, na noong panahong iyon ay isang mababang ranggo na empleyado lamang. Ngunit ngayon, pagkatapos siyang itapon ni Mang Marco sa ganoong paraan, may isang bahay sa loop ni Aling Elena na nagsimulang makbaho. Nang gabing iyon, pagkatapos umiyak hanggang sa maubos, tumayo si Aling Elena sa harap ng maliit na salamin sa kanyang silid, pinagmamasdan ang kanyang sarili. Isang simpleng babae na ang muha ay sinagwaan ng luha. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bagong kinang. Iniisip mo na simple ako, Marco? Bulong niya sa kanyang refleksyon. Wala kang ideya kung sino talaga ako, at ipapakita ko sa iyo na hindi ako babagsak dahil dito. Sa labas, nagsimulang bumaksak ang ulan. Hinahampas ang makabintana ng may mahinang ritmo. Kinuha ni Aling Elena ang kanyang telepono at dinial ang isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Pagkatapos ng ilang ring, narinig ang mainit na boses ng isang matandang lalaki sa kabilang linya. Elena, anak ko, kumusta ka? Ayos lang ako, Papa. Sagot ni Aling Elena. Ang kanyang boses ay ngayon ay matatak at kontrolado. Uuwi ako bukas. Mayroon tayong kailangang pag-usapan. Nakaroon ng pagtigil sa linya na sinundan ng seryosong tono ni Don Ricardo. Alam kong darating ang araw na ito. Hinihintay kita. Ayos lang ba ang lahat? Ayos lang, Papa. Ayos lang, sabi ni Aling Elena. Nagtapos ang tawag at tiningnan ni Aling Elena ang bintana. Ang malakas na pag-ulan. Sa kanyang puso, nangako siya sa kanyang sarili. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simulang lahat. Maaring isipin ni Mang Marco na siya ay walang kwenta, ngunit ipapakita niya sa kanya na ang babaeng iniwan niya ay isang puwersa na hindi niya kailanman naisip. Samantala, sa kanyang bagong, maranyang apartment, si Mang Marco ay nakaupo sa isang leather na sofa na may hawak na baso ng red wine. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Pakiramdam na ang mundo ay nasa kanyang paanan. Isang bagong posisyon, isang bagong buhay, at marahil isang bagong babae. Si Valerie, isang kasamahan sa trabaho na laging pumupuri sa kanya, ay walang ideya na sa likod ng lahat ng iyon ay nagbabalat ng isang bagyo na inihanda ng babaeng itinuturing niyang napakasimple. Nagpatuloy ang gabi at sa gitna ng bulong ng ulan, dalawang kapalaran ang nagsimulang gumalaw sa makasalungat na direksyon. Si Aling Elena, na may lihim na mahigpit na nakatago, ay naghahanda upang muling lumitaw, at si Mang Marco, sa kanyang kayabangan, ay hindi napagtanto na kakagawa lang niya ngang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Nang umagang iyon, ang sinaang araw ay tumagos sa manipis na kurtina ang maliit na silid ni Aling Elena. Nagising siya na ang kanyang ulo ay mabigat pa rin dahil sa pag-iyak noong nakaraang gabi. Gayunpaman, sa likod ng bigat na nararamdaman pa rin niya sa kanyang dibdib, dahan-dahang lumitaw ang isang bagong espiritu. Ngayon ang unang araw ng kanyang bagong buhay. Wala si Mang Marco. Wala ang aninongang isang kasal na ngayon ay isang alaala na lamang. Bumangon si Aling Elena mula sa simpleng kama na kanyang tinulugan sa loob ng 4 na taon. Naglakad siya patungo sa lumang kahoy na aparador sa sulok ng silid at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay nakaimbak ang masimpleng damit na kanyang isinuot sa buong panahong ito. Manggapayak na damit, maluwag na blusa na walang matingkat na disenyo. Isang refleksyon ng pamumuhay na kanyang dinanas kasama si Mang Marco. Ngunit sa isang sulok ng aparador ay may isang maliit, maalikabok na kahon na hindi niya binuksan sa loob ng maraming taon. Ang kahon na iyon ay isang alaala ng kanyang nakaraan, ng buhay na kanyang iniwan dahil sa pag-ibig. Nang may bahagyang nanginginig na kamay, kinuha ni Aling Elena ang kahon at binuksan ito. Sa loob ay may isang gintong kuwintas na may palawit na may letrang A, pinalamutian ng maliliit na diamante. Isang regalo mula sa kanyang ama nang siya ay maging 18 taong gulang. Mayroon ding larawan niya sa kanyang pagtatapos. Napapalibutan ng mga kaibigan sa isang marangyang hotel. Noong panahong iyon, ang kanyang kinabukasan ay tila maliwanag. Maari siyang mag-aral ng master's degree sa ibang bansa.
o direktang sumali sa Board of Directors ng Megacorp Philippines. Sumusunod sa mga yapak ng kanyang ama. Ngunit binago ng pag-ibig ang lahat. Si Mang Marco, na noong panahong iyon ay isang intern lamang sa kumpanyang kanyang ama, ay nakuha ang puso ni Aling Elena sa kanyang mainit na pag-ugali at kanyang matinding ambisyon. Nang mag-propose si Mang Marco, nagpasya si Aling Elena na iwanan ang kanyang mundong glamour. Hiniling niya sa kanyang ama na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Lumipat siya sa maliit na bahay na ito kasama si Mang Marco at nais niyang ipakita na ang kanilang pag-ibig ay puro, hindi batay sa kayamanan o estado. Ngunit ngayon, ang lahat ay walang kabuluhan. Iniwan siya ni Mang Marco nang maramdaman niyang nagtagumpay siya. Nang maging kanya ang posisyon ng manager sa Megacorp Philippines, ngumiti si Aling Elena ng mapait, napagtanto kung gaano kaironiko ang kapalaran. Handa akong maging iyong anino, Marco. Sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit itinapon mo ako nang maramdaman mong mas mataas ka. Isinara muli ni Aling Elena ang kahon, ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi niya ito ibinalik sa aparador. Inilagay niya ito sa mesita, na parang nagdedeklara na ang nakaraang iyon ay magiging bahagi ng kanyang susunod na hakbang. Ngayon ay babalik siya sa bahayng kanyang ama, sa mundo na talagang sa kanya. Sa kabilang bahaging lungsod, si Mang Marco ay nag-aalmusal sa kanyang modernong apartment. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa salamin na mesa. Nalumilika ang isang kislap na tumukma sa kanyang kaloban. Nakasuot siya ngang bagong plansang puting tsamisa at humihigop ngang kape habang tinitingnan ang nga email sa kanyang mobile. Puno ngang pakbati mula sa kanyang nga kasamahan. Congrats sa promosyon, Marco, sabi ngang isang mensahe. Ngumiti siya ng malawak, pakiramdam na ang mundo ay nasa kanyang palat. Nag-vibrate ang kanyang telepono na may papasok na tawag, si Valerie iyon. Hello Val. Ang aga pa at namimiss mo na ako. Biro niya na may tono ngang tiwala. Sa kabilang linya, masigla ang boses ni Valerie. Congratulations muli, Mr. Manager. Huwag mong kalimutang imbitahan ako para kumain ha? Kailangan nating ipagdiwang ng makasama. Tumawa si Mang Marco. Siyempre. Susunduin kita sa opisina sa tanghali. Pupunta tayo sa bagong restaurant na binuksan sa downtown. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Mang Marco sa kanyang upuan. Tinitingnan ang kisame ngang kanyang apartment ng may kasiyahan. Si Valerie ay ang kasamahan na nasa tabi niya sa mga nakaraang buwan. Isang magandang babae, ambisyosa, at marunong magpasaya sa isang lalaki na tulad niya. Sa kanyang isip, si Valerie ay ang perpektong kapareha para sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ibang-iba kay Aling Elena, na itinuturing niyang napaka-inosente at luma. Habang naghahanda si Mang Marco para sa isang araw ngang tagumpay, inilagay ni Aling Elena ang kanyang ilang gamit sa isang maleta. Nang huminto siya sa harap ng isang malaking gate na gawa sa wrought iron na may gintong dekorasyon, naramdaman niya na mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ang kahangahangang modernong mansyon ay nakatayo sa isang malawak na lupain, napapalibutan ng mahardin na maayos na inaalagaan. Sa pasukan, isang matandang lalaking may uban ang nahihintay sa kanya. Elena, bulong kanyang ama, si Don Ricardo, na binuksan ang kanyang magabisik. Tumakbo si Aling Elena sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Ang pamilyar na amoy ngang pabango ngang kanyang ama ay nagdala sa kanya ngang may init na alaala ngang pagkabata. Namiss kita, anak, sabi ni Don Ricardo sa mahinang boses. Namiss din kita, Papa, sagot ni Aling Elena na may luha sa kanyang nga mata. Paumanhin kung hindi ako nakauwi ng mas maaga. Hinimas ni Don Ricardo ang kanyang ulo ng may pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay narito ka ngayon. Ano ang nangyari? Umupo sila sa isang sala na pinalamutian ng mga brown leather na sofa at mamahaling painting sa mga dingding. Umupo si Aling Elena sa tabi ng kanyang ama at nagsimulang ikwento ang lahat tungkol sa diborsyo, tungkol sa desisyon ni Mang Marco, at tungkol sa sakit na kanyang nararamdaman. Matiyagang nakinig si Don Ricardo. Ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa lambing patungo sa pagiging seryoso nang marinig ang pangalan ni Mang Marco. Marco, ang taga Megacorp Philippines? Tanong ni Don Ricardo na itinaas ang kanyang kilay. Ang bagong marketing manager. Dahan-dahang tumango si Aling Elena. Papa, sabi niya. Masyado akong simple para sa kanya ngayon. Ngumiti si Don Ricardo ng tuyo.
ngunit may bahit ng panunuya. Simple? Wala siyang ideya kung sino ka, hindi ba? Ang aking anak. Ang tagapagmana ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. At tinatawag siyang Simple. Naklabas si Aling Elena ng mahinang ngiti. Ako ang humiling sa iyo na itago ang aking pagkakakilanlan, Papa. Ayoko na pakasalan niya ako dahil sa pera. Siguro ngayon ko napagtanto na pinakasalan niya ako dahil ako ay kapaki-pakinabang sa kanya. Ano ang gusto mong gawin, Elena? Tanong ni Don Ricardo na seryoso ang boses. Maari ko siyang paalisin ngayon. Maari ko siyang sirain. Kailangan mo lang sabihin. Umiling si Aling Elena. Hindi Papa. Hindi pa. Gusto kong i-enjoy niya ang kanyang posisyon ng kaunti pa, na maramdaman niya na siya ang nasa tuktok ng mundo. Pagkatapos, kapag dumating ang tamang oras, ako ang kikilos. Ngumiti si Don Ricardo. Ang kanyang mamata ay nagniningning sa pagmamalaki. Iyan ang aking anak. Ngunit mag-ingat ka, Elena. Hindi kasing tanga si Marco gaya ng iniisip mo. Matalino siya. Alam ko. Sagot ni Aling Elena. Ang kanyang tono ay puno ng paniniwala. Kaya hindi ako nagmamadali. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kaya niyang gawin bago siya bumaksak. Tiningnan ni Aling Elena ang bintana, ang luntiang at malawak na hardin ng kanyang tahanan. Naroon pa rin ang sakit, ngunit ngayon ay may halong bagong determinasyon. Alam niya na hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento, kundi ang simula ng kanyang muling pagbangon. Nang araw na iyon, ang opisina ng Megacorp Philippines ay abala sa karaniwang pagmamadali. Ang gusali na may ilang palapak, na may salamin na dingding na kumikinang sa ilalim ng araw, ay saksi sa mabulong-bulungan sa pagitan ng maempleyado tungkol sa kanilang bagong manager, si Mang Marco. Sa ika-15 palapak, ang bagong opisina ni Mang Marco ay kahanga-hanga na may tanawin ng lungsot na umaabot sa labas ng bintana. Ang kumikinang na mahogany desk, isang ergonomic na leather chair, at isang plaka na may pangalang Marco Reyes. Marketing manager sa mesa, ay ang nga simbolo ngang kanyang bagong estado. Umupo siya sa kanyang upuan, sumandal ng komportabel habang umiikot-ikot ng isang mamahaling panulat sa pagitan ng kanyang nga daliri. Isang ngitiing pagmamalaki ang nakaguhit sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang mga empleyado na dumadaan sa salamin na pasilyo. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Valerie. Ang eleganteng at modernong babae ay nakasuot ng pulang jacket na sumasalungat sa formal na kapaligiran ng opisina. Inilapak niya ang ilang dokumento sa desk ni Mang Marco at pagkatapos ay sumandal sa gilid ng mesa na may relax at kumpiyansang saloobin. Ang marketing team ay nagkagulo sa iyo. Sabi nila ikaw ang pinakabatang manager na nagkaroon ang dibisyong ito. Tumawa si Mang Marco. Tinitingnan si Valerie na may ekspresyong puno nga hulugan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Val, ang buhay ay tungkol sa ambisyon. Kung nanatili ako sa aking dating buhay, hindi ako makakarating dito. Bumangon si Valerie at lumapit sa bintana. Ang mundo ay nasa iyong paanan, Marco. At narito ako upang tulungan kang lupigin ito. Bubuo tayo ang isang matatak na koponan. Hindi ba? Hinawakan niya ang braso ni Mang Marco ng marahan. Isang maliit na kilos na may kargang intensyon. Bumaling si Mang Marco sa kanya, mas lalong ngumingiti. Oo naman, alam mo kung paano gawing mas interesante ang trabaho. Samantala, sa labas ngang opisina, nagbubulungan ang nga empleyado. Ang bilis ngang promotion ni Marco. Diba? Sabi ngang isang batang staff habang nagtatip sa kanyang computer. Sabi nila may koneksyon siya sa top management. Sagot ngang isa pa na may inggit na tono. O baka naman magaling talaga siya. Tingnan mo ang kanyang estilo ngayon. Ibang-iba sa dati. Nagbago talaga si Mang Marco pagkatapos ang kanyang diborsyo kay Aling Elena. Parang tinanggal niya ang kanyang dating balat. Ang kanyang damit ay branded na ngayon. Ang kanyang kotse ay pinalitan niya ngang isang luxury sedan at ang kanyang saloobin ay puno ngang tiwala na kung minsan ay lumalapit sa kayabangan. Pakiramdam niya ay napabuti niya ang kanyang buhay at si Aling Elena. Sa kanyang isip, ay bahagi ngang isang nakaraan na hindi na mahalaga.
Nang hapong iyon, ipinatawag ni Mang Marco ang kanyang unang pulong bilang manager. Tumayo siya sa harap ng meeting room na may presentasyon ng isang bagong proyekto sa malaking screen sa kanyang likuran. Kailangan nating maging agresibo, sabi niya sa malakas at masiglang boses. Ang kasalukuyang merkado ay nangangailangan ng mabilis at matapang na estratehiya. Gusto kong ang dibisyong ito ay maging pinuno sa Megacorp Philippines. Kung may sinuman na hindi makasunod sa ritmo na ito, umalis na lang sila. Ang kanyang tono ay matatak, halos mapanukso, na naktulot na pakpapalitan ng tingin ng pakalala sa ilang empleyado. Pagkatapos ng pulong, muling lumapit si Valerie sa kanya. Ang galing mo doon, Marco. Pinagulong mo sila sa takot at pahanga. Pinuri niya siya ng may ngiti. Tumango si Mang Marco ng may kasiyahan. Ganoon dapat? Val, ayokong maging mabagal ang koponan na ito. Gusto kong makilala ang aking pangalan sa buong kumpanya. Maging sa board of directors. Tumawa si Valerie. Kung gayon, dapat kang lumapit sa maimportanteng tao, kay Don Ricardo halimbawa. Sabi nila bihira siyang magpakita sa opisina, ngunit lahat ng malalaking desisyon ay dumaan sa kanya, nag-isip si Mang Marco. Tama ka, kung makakakuha ako ng pulong sa kanya, mas lalong arangkada ang aking karera. Hindi niya alam na ang pangalan na kakabanggit lang niya ay ang susi sa malaking lihim na malapit ng yumuyog sa kanyang buhay. Habang ini-enjoy ni Mang Marco ang tuktok ng kanyang karera, si Aling Elena ay nakaupo sa pribadong opisina ng kanyang ama sa kanyang kahangahangang bahay. Ang silid ay punong matataas na bookcase, isang malaking teakwood desk, at ang amoy ng sariwang kape. Umupo si Don Ricardo sa tabi niya, nagabot ng tablet na nagpapakita ng pinakabagong ulat mula sa Megacorp Philippines. Ito ang performance ng marketing division mula nang maging manager si Marco, sabi ni Don Ricardo sa neutral na tono. Ito ay agresibo at hindi matatag. Maraming empleyado na ang nagrereklamo sa kanyang estilong pamumuno. Tiningnan ni Aling Elena ang screen. Binabasa ang data at ang anonymous na komento ng mga empleyado. Ganun na talaga siya. Papa. Sabi niya sa mahinang boses. Sabi niya sa akin na kailangan kong suportahan ang kanyang ambisyon. Ngayon, naniniwala siya na kaya niyang tapakan ang nga tao para umakyat. Bumuntong hininga si Don Ricardo. Hindi ko akalay na magiging ganyan ang batang iyon. Dati, normal lang siyang empleyado. Masipag, ngunit magalang. Kaya hindi ako tumutol nang pinili mo siya. Ngumiti ng mahina si Aling Elena. Hindi ko rin akalain. Papa. Ngunit ngayon alam ko na pinakasalan niya ako dahil lang sa ako ang nasa tabi niya nang wala siyang anuman. Nang makaroon siya ang posisyon, naging pabigat ako. Mahigpit na hinawakan ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Hindi ka pabigat, anak. Ikaw ang aking kayamanan, at ang kumpanya na ito ay sa iyo rin. Kung gusto mo, maari akong mamagitan ngayon, tanggalin siya, at gawin siyang magsisi. Umiling si Aling Elena ng dahan-dahan. Hindi pa, Papa. Gusto ko pang i-enjoy niya ang kanyang posisyon ng kaunti pa. Na maramdaman niya na siya ang nasa tuktok. Kapag dumating ang tamang oras, ako ang mamagitan. Ngumiti si Don Ricardo. Ang kanyang mamata ay nakniningning sa pagmamalaki. Iyan ang aking anak. Ngunit mag-ingat ka, okay? Hindi kasing tanga si Marco gaya ngang iniisip mo. Matalino siya. Alam ko, sagot ni Aling Elena. Ang kanyang tono ay puno maniniwala. Kaya hindi ako nakmamadali. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kaya niyang gawin bago siya bumaksak. Nang gabing iyon, dinala ni Mang Marco si Valerie para maghapunan sa isang marangyang restaurant sa sentrong lungsod. Ang liwanag ng mga crystal chandelier ay sumasalamin sa kanilang mesa at ang melodiya ng isang piano ay pumupuno sa hangin. Itinaas ni Mang Marco ang kanyang baso ng red wine, gumingiti kay Valerie. Para sa atin, Val? Para sa tagumpay na makakamit natin ng magkasama. Tumango si Valerie na itinas din ang kanyang baso. Para sa atin, Marco, at para sa Megacorp Philippines, na malapit na nating dominahin. Naktawanan sila. Hindi nalalaman na sa likod ng mga eksena. Si Aling Elena ay nanunot mula sa malayo. Sa kanyang bahay, si Aling Elena ay nakaupo sa balkonahe. Pinagmamasdan ang bituin na gabi.
Sa kanyang kamay ay hawak niya ang diamante na palawit na kanyang itinago. "I enjoy mo habang kaya mo pa, Marco." Bulong niya sa mahinang boses. "Dahil sa lalong madaling panahon, matutuklasan mo kung sino talaga ako." Humiyop ang hangin sa gabi, dala ang bulong ng isang labanan na malapit nang magsimula. Si Mang Marco, sa tuktok ng kanyang karera, ay nararamdamang hindi siya matitinag, ngunit si Aling Elena, na may lihim na mahigpit na nakatago, ay naghahanda ng kanyang unang galaw. At ang mundong pinaniniwalaan ni Mang Marco na kanya ay malapit nang yanigin sa ilalim ng mapaang babaeng kanyang minamaliit. Nang umagang iyon, ang opisina ng Megacorp Philippines ay abala sa karaniwan nitong pagmamadali. Ang tunog na mga telepono, ang pagtatipe sa mga keyboard, at ang mga yapak na mga empleyado ay lumilika. Na tipikal na simponya, na mundo na korporasyon. Sa ika-15 palapag, si Mang Marco ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatingin sa screen ng laptop na nakakunot ang nu. Sa harapan niya ay nakikita ang ulat ng bagong proyekto, na kanyang ipinapatupad ilang araw na ang nakalipas, isang agresibong estratehiya sa marketing na, ayon sa kanya, ay magdadala sa kanyang dibisyon sa tuktok. Ngunit ang data sa screen ay hindi sumunod sa kanyang inaasahan. Ang manumero ay nagpakita ang pagbaba sa market share at ilang mahalagang kliyente ang nagrereklamo sa sobrang mapilit na diskarte. Nang may inis, pinindot niya ang intercom button sa kanyang desk. "Valerie, pumunta ka rito ngayon." Sa loob ng isang minuto, bumukas ang pinto ng opisina at mabilis na pumasok si Valerie. Nakasuot siya ng itim na lapel skirt at isang eleganteng silk blouse, na ang buhok ay perpektong nakasuklay gayang dati. "Ano ang nangyari, Marco?" tanong niya. Nakatayo sa harap ng mesa na may bahagyang tensyonado na ekspresyon nang makita ang madilim na mukha ni Mang Marco. "Tingnan mo ito." Iginilit ni Mang Marco ang laptop kay Valerie. Itinuro ang ulat na may mataas na tono. "Ang proyektong sinabi kong magiging matagumpay ay isang sakuna. Ang mga kliyente ay nagrereklamo. Sabi nila ang ating estratehiya ay masyadong agresibo. Sino ang may kasalanan? Ang koponan ko o ang sa iyo?" Tiningnan ni Valerie ang screen sandali at pagkatapos ay dahan-dahang bumuntong hininga. "Kalma ka, Marco. Walang may kasalanan. Ikaw ang nagdisenyo ang estratehiya. Ngunit ako ang nag-coordinate ang pagpapatupad sa koponan. Marahil ay masyado tayong nagmadali. Hayaan mo akong humanap ang solusyon." Mahigpit siyang tiningnan ni Mang Marco, ngunit sa wakas ay tumango. "Ayusin mo at mabilis. Ayoko na masira ang aking reputasyon sa board of directors dahil dito." Sumandal siya sa kanyang upuan, sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit sa loob niya ay nagsisimula na siyang maramdaman na may mali. Samantala, sa kahangahangang bahay ni Don Ricardo, si Aling Elena ay nakaupo sa opisina ng kanyang ama. Sa harap niya, ang parehong tablet na ginamit niya kanina ay nagpapakita na ngayon ng pinakabagong ulat tungkol sa proyekto ni Mang Marco. Binasa niya ang bawat detalye ng may atensyon, ang kanyang ngalabi ay bahagyang ngumiti. "Napakadelikado niya, Papa," sabi niya habang bumaling kay Don Ricardo, na nakaupo sa tabi niya na may tasang kape. Tumango si Don Ricardo. Ang kanyang mamata ay nakapako sa ulat na may seryosong ekspresyon. "Sinabi na sa akin ng audit team. Si Marco ay gumawa ng desisyon ng walang tamang konsultasyon. Naniwala siya na sapat na ang pagiging agresibo, ngunit nakalimutan niya na hindi gusto ang ating mga kliyente na pilitin sila. Kung magpapatuloy ito, ang marketing division ay maaring makdusa ang malaking pagkalugi." Isinara ni Aling Elena ang tablet at sumandal sa sofa ng tahimik. "Alam kong gagawa siyang ganyan. Laging nagmamadali kapag nararamdaman niyang mas mataas siya. Minsan, sinabi niya sa akin, Elena, kung sakaling makaroon ako ng posisyon ng kapangyarihan, gagawin ko ang lahat upang matakot sa akin." Nanatili akong tahimik nung panahong iyon, inisip na nagbibiro lang siya. Ngumiti ng tuyo si Don Ricardo, ngunit may bahid ng panunuya. "Matakot?" Ngayon, siya ang matatakot. Kapag nalaman niya kung sino ang nagpapagalaw ng mga strings sa likod ng mga eksena.
Tumango si Aling Elena. Ayoko siyang bumagsak ngayon, Papa. Ngunit ayoko ring mawalan ng pera ang kumpanya. Maari ba akong mamagitan? Discreetly. Tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang anak ng may pagmamalaki. O naman. Anak. Ikaw ang bahala. Misteryosong ngumiti si Aling Elena. Magiging secret consultant ako para sa marketing division. Bigyan mo ako ng access sa system. Ayusin ko ang gulo ni Marco nang hindi niya nalalaman. Hayaan ko siyang isipin na henyo pa rin siya, samantalang ako talaga ang nagliligtas sa kanya. Tumango si Don Ricardo ng may kasiyahan. Matalino. Ako ang bahala sa lahat. Bukas na bukas ay magsisimula ka. Ngunit ang iyong pagkakakilanlan ay mananatiling lihim. Gumamit kang alias sa system. Sasabihin natin na ikaw ay isang external consultant. Kinabukasan, sa opisina ng Megacorp Philippines, muling nagpatawa ng emergency meeting si Mang Marco sa kanyang team. Nakatayo siya sa harap ng meeting room na ang muha ay punong tensyon. Alam ninyong lahat na nabigo ang proyektong ito. Ayoko nang makarinig ng gadahilan. Kailangan kong nga solusyon. Ngayon, isa sa mga pinakamatandang empleyado, isang lalaking may salamin na nagngangalang Mateo, ay mahiyain na nagtaas ng kamay. Sir Marco, sa totoo lang, sinubukan naming baguhin ang estratehiya kagabi. Kaguluhan, kaninang umaga ay may update sa system mula sa isang bagong konsultan. Sabi nila galing sa headquarters. Ngunit walang malinaw na pangalan. Napakagaling ang kanyang estratehiya. Ang mga kliyenteng nagreklamo ay pumayak na sa pagbabago. Kinunot ni Mang Marco ang kanyang isang bagong konsultan? Sino? Walang nag-inform sa akin. Si Valerie, na nakaupo sa hilid NG mesa, ay namahitan. Nalilito rin ako. Marco, bigla na lang siyang lumitaw sa system. Ang pangalan niya ay isang initial lamang. A. R. Walang profile. Walang kontak. Ngunit sa totoo lang, ang kanyang trabaho ay walang kapintasan. Parang alam niya eksakto kung ano ang mali sa ating proyekto. Dahan-dahang umupo si Mang Marco, sinusubukang iproseso ang impormasyon. Ito ba ay galing kay Don Ricardo? Bulong niya. Hindi namin alam, Sir, dagdag ni Mateo. Ang utos mula sa management ay sundin ang kanyang matagubilin. At sa ngayon, ang lahat ng kanyang ipinapanukala ay napakatalino. Naramdaman ni Mang Marco na may hindi tama. Ayaw niya na may ibang kumokontrol ng wala siyang kaalaman, lalo na ang isang napakamisteryosong tao. Alamin mo kung sino si A. R. Sabi niya kay Valerie sa mahinang boses. Ayokong may naglalaro sa aking likod sa aking dibisyon. Mabilis na tumango si Valerie. Susubukan ko, ngunit ang system ay napaka-secure. Parang sinasadya nilang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nang gabing iyon, sa bahay ni Don Ricardo, si Aling Elena ay nakaupo sa kanyang silid, nakatingin sa kanyang laptop ng may kasiyahan. Katatapos lang niyang suriin ang estratehiya para sa dibisyon ni Mang Marco. Ipinadala ito sa sistem gamit ang inisyal na A. Isang pangalan na tanging ang kanyang ama lamang ang nakakaalam. Sa tabi niya, ang isang tasa ng mainit na tasa ay umuusok. Nagpapaalala sa kanya ng nga simpleng araw kasama si Mang Marco. Ngunit ngayon, ang tesa ay para lamang sa kanya at para sa tagumpay na kanyang itinatayo. Nagring ang kanyang telepono. Ang kanyang ama iyon. Sumagot si Aling Elena ng may ngiti. Hello, Papa. Kumusta ang trabaho? Napakagaling. Sagot ni Don Ricardo. Nalilito si Marco. Lahat ay pinupuri ang trabaho ng misteryosong AR. At siya ang nakakakuha ang kredito. Sa tingin mo ba ay maghihinala siya na ikaw iyon? Elena? Tumawa siya. Nagdududa ako. Sobrang abala siya sa pag-isip na siya ay isang henyo. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ako maglalaro ng pusa at daga ng matagal. Sabi ni Don Ricardo na may bahagyang nag-alalang tono. Ambisyoso si Marco. Kung nararamdaman niyang nanganganib siya, hahanap siya ng paraan upang lumaban.
Handa ako, Papa, sagot ni Aling Elena nang may tatak. Hindi niya kailanman mapaghihinalaan na ako ang nasa likod nenge lahat nenge ito. Samantala, sa kanyang apartment, kinansela ni Mang Marco ang kanyang hapunan kay Valerie. Hindi siya mapakali. Iniisip ko pa rin ito. Ah, kakaiba. Sabi niya sa telepono. Parang may nakmamasid sa bawat galaw ko. Bakit nila itatago ang kanilang pagkakakilanlan? Ito ay isang pagsubok mula sa top management. Marco, mag-relax ka. Sinubukan siyang pakalmahin ni Valerie. Marahil ay protocol lang. I enjoy mo ang mga resulta. Ngunit hindi makapag-relax si Mang Marco. Ayoko, may mali. Ibinaba niya ang telepono na naiinis. Malakas na humiyop ang hangin sa gabi, na parang nakdadala ng mabulong tungkol sa mga lihim na nagsisimulan ng maamoy. Naramdaman ni Mang Marco na may hindi siya naintindihan, samantalang si Aling Elena, sa likod ng maeksena, ay ngumiti na puno nga plano. Nagsisimula pa lang ang laro, at dahan-dahang lumalapit ang katotohanan. Nang gabing iyon, ang ballroom ng isang 5-star hotel sa sentro ng lungsod ay puno ng kislap ng makristal lamp at ang amoy ng mamahaling pabango na nagahalo sa hangin. Ipinagdiriwang ng Megacorp Philippines ang taunang gala nito upang gunitain ang nga tagumpay ng kumpanya, isang kaganapan kung saan nakikisalamuha ang nga empleyado at executive. Ang magabilok na mesa, pinalamutian ngang puting mantel, ay puno ngang masasarap na pagkain, abang ang isang mahinang jazz music ay tumutugtog mula sa isang malit na entablado. Sa isang sulok, si Mang Marco ay nakatayo sa bar na may baso ng sampanye sa kanyang kamay, ngumingiti ng malawak habang nakikipag-usap sa ilang kasamahan. Ang kanyang itim na suit, perpektong nakasuot, ay nagbibigay sa kanya ang isang marangal na hitsura, at ang kanyang salobin ay tulad ng isang hari sa kanyang maliit na kaharian. Si Valerie ay nasa tabi niya na nakasuot ng mahabang pulang damit na nakpapatingkat sa kanyang figura. Nakikinig siya ng may paganga sa mga kwento ni Mang Marco. Paminsan-minsan ay hinahawakan ang braso ang lalaki ng may pamilyar na paraan. Talagang ikaw na ang naging bituin ng gabi, sabi niya sa mahinang bulong. Tingnan mo kung paano ka hinahangaan ng lahat. Tinignan ni Mang Marco ang gasilid. Ito ay simula pa lamang, Val. Ipapakilala ko ang aking pangalan maging kay Don Ricardo mismo. Kung makakausap ko siya ngayong gabi, sigurado ako na mas lalong arangkada ang aking karera. Hindi niya alam na malapit nang matupad ang kanyang hiling, ngunit hindi sa paraang iniisip niya. Sa kabilang dako ang bulwagan, dahan-dahang bumukas ang pangunahing pinto at pumasok ang isang babae ng may elegante. Nakasuot si Aling Elena ang isang sopistikadong mahabang asul na gabing damit, isang artfully na nakalagay, na silk scarf ang nagtatakip sa kanyang buhok na may modernong touch, na nagpapakita ngang isang bagong aspeto ngang kanyang sarili. Ang diamante na kuvintas, na may palawit na na kanyang itinaho ay ngayon ay nakpapalamuti sa kanyang leeg, na maganda ang pagsasalamin ng liwanag ng nga ilaw. Ang kanyang mahakbang ay tahimik, ngunit puno ang autoridad, at ilang ulo ang nagsimulang bumaling sa kanyang direksyon. Nagtataka kung sino ang misteryosong babae. Naglalakad si Don Ricardo sa tabi niya na nakasuot ng walang kapintasan na gray suit at isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Sigurado ka ba na gusto mo nang pumasok? Bulong niya habang sumusulyap kay Aling Elena. Nandiyan si Marco. Ibininalik ni Aling Elena ang isang kalmadong ngiti. Huwag kang mag-alala, Papa. Handa ako na makita niya ako. Nagpatuloy ang mag-asawa sa bulwagan. Umaakit ng matingin at bulong. Sinusubukan ngang empleyado na hulaan ang pagkakakilanlan ni Aling Elena. Si Don Ricardo ba iyon? Ngunit sino ang babaeng kasama niya? Tanong ngang isang batang staff. Hindi siya mukhang asawa niya. Marahil ay isang mahalagang kasosyo. Mayroon siyang ibang aura? Sagot ng isa pa. Narinig ni Mang Marco ang mabulong at lumingon ng may pagtataka. Ang kanyang ngiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Nalamigan ang kanyang dugo. Ang eleganteng at kalmado na babae na naglalakad sa tabi ng pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya ay si Aling Elena. Ang kanyang Aling Elena, ang babaeng tinawag niyang simple, ang iniwan niya ng walang paglingon.
Sinubukan niyang iproseso ang kanyang nakikita. Ang Aling Elena na kanyang kilala, ang simpleng babae na nakasuot ng payak na damit, ay ngayon ay mukhang ibang-iba, elegante, sopistikado, at napakalapit kay Don Ricardo. Bumilis ang kanyang isip. Nahahanap ngang paliwanag. Nang hindi namamalayan, dinala siyang kanyang mapapatungo sa kanya. Mabilis na sumunod si Valerie. Ayaw mawala ang sandali. Nang makarating si Mang Marcos sa harap ni Aling Elena at Don Ricardo, huminto siya, sinusubukang panatilihin ang isang tahimik na ekspresyon. Elena. Tawag niya. Ang kanyang tono ay haloong pagtataka at hindi paniniwala. Ano ang ginagawa mo dito? Ano ang ginagawa mo dito? Bumaling si Aling Elena sa kanya na may malamig, ngunit punong kapangyarihan na tingin. Naglabas siyang maliit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mamata. Ay, Marco. Naimbitahan ako. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Sagot niya ng walang pakialam, na parang walang kahulugan ang kanilang pagkikita. Kinunot ni Mang Marco ang kanyang noo at tiningnan si Don Ricardo, na nanatiling tahimik sa tabi ni Aling Elena. Naimbitahan? Ano ang ibig mong sabihin? Kilala mo siya? Bahagya siyang sumulyap. Naglakat si Don Ricardo na nakakrus ang kanyang mga braso. Siya ay isang matagal ng kaibigan ng pamilya. Sabi niya sa neutral na tono, na sinasadya na itago ang katotohanan sa ngayon. Hiniling ko na samahan niya ako ngayong gabi. Muling tiningnan ni Mang Marco si Aling Elena, hindi pa rin makapaniwala. Kaibigan ng pamilya. Elena, ano ang trabaho mo ngayon? Paano ka nakapasok sa isang event na tulad nito? Sinubukan niyang humanap ng butas. Upang tiyakin na si Aling Elena ay hindi lang isang ordinaryong bisita. Tumawa si Aling Elena. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit punong panunuya. Ako ay isang freelancer, Marco. Walang gaanong kahanga-hanga gaya mo. Isang manager sa Megacorp Philippines. Congratulations sa iyong bagong posisyon. Sa totoo lang, ang kanyang tono ay tila tapat, ngunit mayroong isang bagay sa likod nito na nakapagdulot ng hindi pakakaba ni Mang Marco. Si Valerie, na nanatiling tahimik, ay sa wakas ay nagsalita. Kaya kaibigan ka lang ng pamilya ni Don Ricardo? Akala ko mahalaga ka sa kumpanya. Sabi niya na may condescending na tono at isang mapanuyang ngiti. Bumaling si Aling Elena kay Valerie. Ang kanyang mga mata ay sumilay sandali bago muling kumalma. Ang pagiging mahalaga ay hindi laging nangangahulugang nasa harapan, sagot niya ng misteryoso. Pagkatapos ay bumaling siya kay Don Ricardo. Papa, pumunta na tayo sa ating mesa. Nauhaw ako. Tumango si Don Ricardo at marahang hinawakan ang kamay ni Aling Elena. Ginabayan siya patungo sa pangunahing mesa. Naiwan sina Mang Marco at Valerie na lubos na nalilito. Pinakmasdan ni Mang Marco ang likod ni Aling Elena na puno nga tanong. Freelancer. Kaibigan ng pamilya ni Don Ricardo. Bulong niya sa mahinang boses. May mali dito. Hinawakan ni Valerie ang kanyang braso. Sinusubukang bawiin ang kanyang atensyon. Kalimutan mo siya, Marco. Siya lang ang iyong ex. Huwag mong hayaang sirain niya ang iyong gabi. Tumango si Mang Marco. Ngunit hindi maiwasan ng kanyang isip na isipin si Aling Elena. Mayroong isang bakay sa kanyang salubin. Isang kalmado na sobrang perpekto. Isang tiwala na sobrang totoo. Alamin ko kung ano ang nangyayari, sabi niya sa kanyang sarili. Nang makarating sa Board of Directors table, umupo si Aling Elena sa tabi ng kanyang ama. Sa tingin mo ba ay nagtagumpay ito? Tanong niya. Habang tumatanggap ng baso ng orange juice, tiningnan siya ni Don Ricardo na nakangiti. Sinasadya mo? Hindi ba? Ang iwanan siya sa pagdududa. Bahagyang ngumiti si Aling Elena. Hayaan mo siyang mag-isip. Papa, naisipin na ako ay isang mahinang babay na nakaroon ng swerte. Gusto kong makita ang kanyang mukha kapag nalaman niya kung sino talaga ako. Malapit na ang oras, sagot ni Don Ricardo. Ngunit mag-ingat ka kay Valerie. Mukhang matalim ang kanyang makuko. Tiningnan ni Aling Elena kung nasaan si Mang Marco, na ngayon ay tumatawa kasama ang ibang nga executive. Alam ko, Papa, ngunit hindi na ako natatakot.
Nakpatuloy ang gabi sa ningning at tawanan. Ngunit sa ilalim ngang ibabaw. Isang labanan na puno ng lihim at intriga ang nagsisimulang mabuo. Handa na ang chessboard at malapit nang dumating ang oras upang alisin ang belo na yuyugyok sa pundasyon ng lahat. Nang umagang iyon, ang kapaligiran sa Megacorp Philippines ay mas matindi kaysa karaniwan. Ang balita tungkol sa gala noong nakaraang gabi ay pinag-usapan pa rin ng mga empleyado, lalo na ang misteryosong babae na lumitaw kasama si Don Ricardo. Gayunpaman, sa ika-15 palapag, si Mang Marco ay nakaupo sa kanyang opisina na ang muka ay nakakunot. Ang kanyang isip ay puno pa rin ng imahe ni Aling Elena, ang kanyang eleganteng hitsura, ang kanyang misteryosong ngiti, at ang kanyang pagiging malapit kay Don Ricardo. Mayroong isang bagay na hindi niya maalis sa kanyang isip, ngunit hindi pa niya nakita ang sagot. Bumukas ang pintong opisina at mabilis na pumasok si Valerie na may hawak na tumpok ng dokumento. Marco, may problema tayo, sabi niya nang walang pag-alinlangan. Sa isang mapilit na tono, inilapak niya ang dokumento sa desk ni Mang Marco at itinuro ang isa sa mapapal na may bahagyang nanginginig na daliri. Tingnan mo ito, may budget leak sa huling proyekto. Ang pera para sa digital promotion ay hindi tugma sa ulat. Kinunot ni Mang Marco ang kanyang ganuo. Kinuha ang mapapel at mabilis na binasa. Ang kanyang mga mata ay sumilay nang makita ang mga hindi balanseng numero. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang namamahala sa budget ng proyektong ito? Tumaas ang kanyang boses. Ako ang nag-coordinate, Marco, ngunit sinunod ko lang ang iyong tagubilin. Sinabi mong bawasan ang operating costs upang madagdagan ang budget para sa advertising. Tumayo si Mang Marco ng mabilis, hinampas ang mesa gamit ang kanyang kamay at nagulat si Valerie. Hindi ito tama. Hindi ito tama. Valerie, kung may audit, ako ang mananagot. Hindi mo ba ito napansin simula pa lang? Nilunok ni Valerie ang kanyang lawe. Paumanhin, Marco. Sobrang nakatuon ako sa pagpapatupad kaya nakaligtaan ko ang detalye. Ngunit kaya ko itong ayusin. Maari nating ilipat ang pondo mula sa ibang item upang masakop ang kakulangan. Walang makakapansin. Sinuklay ni Mang Marco ang kanyang buhok ng may pakadismaya. Ayokong maglaro sa mga numero, Valerie. Masyadong mapangganib. Huminto siya at naglakad-lakad. Napakalaking pressure. Kung mabunyak ang pagkakamaling ito, masisira ang kanyang bagong tatag na reputasyon. Bumuntong hininga siya, talo. At sa wakas ay tiningnan si Valerie. Gawin mo, ngunit tiyakin mo na walang bakas. Gagawin ko. Si Marco ay magiging malinis. Sagot ni Valerie na nakahinga ng maluwag. Lumabas siya ng opisina. Naiwan si Mang Marco na may masamang pakiramdam. Sumpa, bakit ngayon? Bulong niya sa mahinang boses. Nakamali ako sa bahay ni Don Ricardo. Si Aling Elena ay nakaupo sa opisina ng kanyang ama na nakatingin sa screen ng laptop na may seryosong ekspresyon. Bilang isang secret consultant na may inisyal na AR, mayroon siyang ganap na access sa system ng kumpanya, kabilang ang mga financial report ng marketing division. Sumilay ang kanyang mga mata nang makita ang isang anomalya sa mga bagong update na numero. Papa, tingnan mo ito, sabi niya. Tinatawag si Don Ricardo na nagbabasa ng diaryo sa sofa. Inilagay ni Don Ricardo ang diaryo at lumapit kay Aling Elena. Isinuot niya ang kanyang salamin at tiningnan ang screen ng may atensyon. Ano ito? Ang budget ng proyekto ni Marco ay hindi tugma. Kulang ang pera. Sabi niya na lumalala ang tono. Tumango si Aling Elena. Ang kanyang daliri ay dumadaan sa data. Oh, Papa. At tingnan mo ito. May update kanina lang. Sinubukan nilang takpan ang kakulangan sa pamamagitan ng paglipat ng pondo mula sa ibang item. Ito ay pagmamanipula ng ulat. Papa. Inalis ni Don Ricardo ang kanyang salamin. Galit. Iniisip ng batang iyon na kaya niyang laruin ang kumpanyang ito. Hindi ko ito titiisin. Elena, paalisin natin siya. Hindi pa. Papa, kung paalisin natin siya ngayon, sasabihin niya na isang simpleng pagkakamali iyon. Gusto kong maging higit pa rito,
na maypon ang nga ebidensya upang hindi niya ito may tanggi. Tiningnan ni Don Ricardo si Aling Elena nang may pahanga. Talagang nagbago ka, anak. Dati, kapag may tinatanong ako sa iyo, ikaw na lang ang bahala. Ngayon, puno kang estratehiya. Bahagyang ngumiti si Aling Elena. Natuto ako kay Marco, Papa. Itinuro niya sa akin na sa mundong ito, hindi ka remeng mahina. Ngunit itinuro din niya sa akin na ang kayabangan ay maaring maging sariling kapahamakan. Tumango si Don Ricardo. Okay. Ano ang susunod mong galaw? Hayaan ko silang isipin na naayos na nila ito. Ngunit magtatago ako ng kopyang lahat, mula sa manipulasyon hanggang sa orihinal na ulat. Pagkatapos, sa tamang oras, magpapadala akong anonymous na pahiwatig sa audit team. Hayaan ko, si Marco na bumagsak sa kanyang sariling mga kamay. Nang hapong iyon sa opisina, umupo si Valerie sa kanyang desk. Mabilis na nagtatype upang ilipat ang mapondo ayon sa plano. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Temporaryo lang ito. Bulong niya sa kanyang sarili. Walang makakaalam. Nang matapos, nagpadala siya ng mensahe kay Mang Marco. Tapos na. Balik na sa ayos ang budget. Binasa ni Mang Marco ang mensahe sa kanyang opisina at bumuntong hininga ng nakahinga. Magaling, sagot niya ng maikli. Ngunit sa loob niya, alam niyang naglalaro siya ng apoy. Kung ito ay matuklasan, ang karerang pinahirapan niya ay mawawala sa isang iglap. Kailangan kong maging mas maingat, sabi niya sa kanyang sarili. Malayo run, itinago ni Aling Elena ang ma-screenshot ng bawat pagbabago na ginawa ni Valerie. Hindi matitinak na ebidensya na magiging ultimate weapon. Isang galaw pa, Marco. Bulong niya sa kanyang sarili, at malalaman mo na hindi mo matatakasan ang iyong sariling nga aksyon. Kinabukasan. Isang batang babae mula sa finance department na nangangalang Clara ang nakakita ng pakakaiba habang sinusuri ang buwan ng ulat. Sir Mateo, kakaiba ito, sabi niya sa kanyang supervisor na itinuro ang computer screen. Ang budget ng marketing division ay biglang tukma, ngunit kahapon ay may malaking kakulangan. Si Mateo, ang veterano na nagsalita sa pulong ni Mang Marco, ay napakunot ang no. Kakaiba. Sila mismo ang sumuri. Ngunit ang bilis. Itinala niya ang kanyang natuklasan at nang walang kaalaman ni Mang Marco, nagpadala ng email sa internal audit team. Mas mabuting ipaalam ito. Dumating ang email sa system at si Aling Elena, bilang AR, ay nakakaroon ng access dito, naksimula nang humalaw ang hulong. Samantala, nakita sina Mang Marco at Valerie sa isang coffee shop malapit sa opisina para kumain. Mukhang mas relax si Mang Marco. Ngunit si Valerie ay kinakabahan pa rin. Marco, sigurado ka ba na ligtas ito? Tanong niya sa mahinang boses. Tumitingin sa paligid. Kalma ka, Val. Sagot ni Mang Marco na walang pakialam. Walang makakapansin. Naitago lang natin ang isang maliit na butas. Ligtas ang aking karera at ang sa iyo rin. Tumango si Valerie. Ngunit sa loob niya, sinasabi sa kanya ng isang boses na kung matuklasan sila, siya ang magiging scapegoat. Nang hindi niya nalalaman, hinihila siya ni Mang Marco sa kanyang sariling pagbagsak, at sa sentrong lahat, kinokolekta ni Aling Elena ang bawat piraso upang sirain siya. Sa kanyang bahay, isinara ni Aling Elena ang laptop, ang kanyang mga mata ay nagnininging sa determinasyon. Isang hakbang pa, Marco, bulong niya. At matutuklasan mo na ang paglalaro sa akin ay hindi kasing daling ang inisip mo. Nang umagang iyon, ang langit sa itaas ng gusaling Megacorp Pilipinas ay mukhang maulap, na parang sumasalamin sa lalong nagiging tensyonadong kapaligiran sa loob. Sa ika-15 palapak, si Mang Marco ay nakaupo sa kanyang opisina. Nakatingin sa screen ng laptop na ang mukha ay maputla. Katatapos lang dumating ng isang email mula sa internal audit team na may subject na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kahilingan para sa paglilinaw tungkol sa budget ng marketing division. Ang nilalaman ng email ay maikli ngunit matalas. Nakakita sila ang isang hindi pagkakatukmasam nga
financial report ng huling proyekto at hiniling nila kay Mang Marco na magbigay ng paliwanag sa isang emergency meeting ngayong hapon. Ano ba ito? Bulong ni Mang Marco. Nanginginig ang kanyang makamay habang binabasa muli ang email. Mabilis niyang pinindot ang intercom button. Valerie? Pumunta ka rito ngayon. Ang kanyang boses, halos nanginginig, ay halong galit at takot. Sa loob enge isang minuto, mabilis na pumasok si Valeria na ang mukha ay maputla gaya enge kay Mang Marco. Nabasa ko na ang email, Marco. Sabi niya bago pa man makapagsalita si Mang Marco. Alam ngan, audit na may mali. Sinabi ko sa iyo na kailangan nating mag-ingat, ngunit sinabi mo na ligtas ito. Tumayo si Mang Marco ng mabilis. Nakatingin kay Valerie na ang mamata ay nagliliyap. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang nagsabi na kaya mong takpan ang butas. At ngayon, tayong dalawa ang babagsak kung kumalat ito. Naglakat-lakat siya. Sinusuklay ang kanyang buhok ng may pagkadismaya. Hindi ko hahayaang lumubog ang aking karera dahil dito, Valerie. Mag-isip kang isang bagay. Nilunok ni Valerie ang kanyang lawe. Ang kanyang mamata ay mabilis na gumagalaw, naghahanap ng solusyon. Maari kong sabihin na isang pagkakamali iyong ng subordinate team. Ilipat na ching ang responsibilidad sa kanila. Mayroon akong supporting documents na maari nating bahagyang baguhin upang mukhang sila ang nakamali sa makalkulasyon. Huminto si Mang Marco, nakatingin kay Valerie na may ekspresyon ng makahalong damdamin. Seryoso ka ba? Gusto mong isakripisyo ang ating sariling team? Huminto siya at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Gawin mo. Wala akong pakialam kung sino ang bumaksak. Basta hindi ako. Mabilis na tumango si Valerie at lumabas ng opisina upang ihanda ang mga pekeng ebidensya. Muling umupo si Mang Marco. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang irregular na pahinga. Isang maliit na balakid lang ito. Sabi niya sa kanyang sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang kanyang puso na nagsisimulang manghina, ngunit sa loob niya. Alam niyang hindi ito isang maliit na balakid, kundi ang simulang ang isang bagay na mas malaki. Samantala, sa bahay ni Don Ricardo, si Aling Elena ay nakaupo sa opisina ng kanyang ama, nakatingin sa laptop na may maliit na ngiti. Katatapos lang niyang makatanggap ng kopyang man parehong email mula sa audit team. Ang kanyang access bilang A.R. ay nagpapahintulot na makita ang bawat galaw sa kumpanya. Sa kanyang screen ay mayroon din siyang screenshot ng budget manipulation na ginawa ni Valerie na may eksaktong oras at digital trail. Papa, nahuli sila, sabi ni Aling Elena habang bumaling kay Don Ricardo, na nakatayo sa tabing bintana. Bumaling si Don Ricardo. Ang kanyang nga mata ay nakniningning sa kasiyahan. Magaling. Iniisip ng batang iyon na kaya niyang maglaro ngang marumi sa kumpanya ng aking ama. Hindi niya alam kung sino ang kanyang kinakaharap. Lumapit siya kay Aling Elena at umupo sa tabi niya. Ano ang iyong plano ngayon? Isinara ni Aling Elena ang laptop at sumandal sa sofa ng tahimik. Hayaan ko silang malubog sa kanilang sariling makasinungalingan. Kung mas matindi ang kanilang pagsisikap, mas maraming pagkakamali ang kanilang gagawin. Mayroon na akong ebidensyang lahat, mula sa manipulasyon hanggang sa mapekang ebidensya na tiyak na kanilang ihahanda ngayon. Ngumiti si Don Ricardo. Iyan ang aking anak. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Marco. Ipinagpatuloy ni Aling Elena. Sigurado akong sisihin niya ang iba ngayon. Hayaan ko siyang mawalan ngang suportang kanyang sariling team. Nang hapong iyon, ang emergency meeting ay ginanap sa malaking conference room sa Ika. 10 Palapag. Si Mang Marco ay nakaupo sa isang dulong ng mahabang mesa. Umikot-ikot ng panulat upang itago ang kanyang kaba. Sa harap niya, 3 miyembro ang audit team ang nakaupo na may seryosong ekspresyon habang si Valerie ay nakatayo sa tabi ni Mang Marco, hawak ang madokumento na kanyang inihanda. Ilang veteranong empleyado, kabilang si Mateo, ay naroroon din bilang na saksi. Gino Marco, sabi NG Pinuno NG Audit Team. Isang lalaking nasa gitnang edad na nanyanggalang Gino Serrano, sa matatag na tono. Nakakita kami ng hindi pagkakatukma sa budget report ng huling proyekto ng marketing division.
May makapondo na inilipat ng hindi sumusunod sa opisyal na pamamaraan. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Huminga ng malalim si Mang Marco, sinusubukang makmukhang kalmado. Gino Serrano, naintindihan ko na ito ay maaring mukhang kakaiba. Ngunit hindi ito direkta kong kasalanan. Nakamali ang execution team sa mga kalkulasyon. Hiniling ko lang sa kanila na suriin ito, at mukhang hindi nila nayulat ng tama ang pamamaraan. Nagbigay siyang senyas kay Valerie. Naglakat si Valerie, at inilapak ang mga dokumento sa mesa. Narito ang nga ebidensya. Ginoo, may isang email mula sa execution team na kinikilala ang kanilang pagkakamali at humihingi ang pahintulot na gawin ang transfer. Siguro ay may kakulangan sa internal communication. Kinuha ni Gino Serrano ang madokumento at sinuri ang maito na nakakunot ang no. Mateo, na nakaupo sa gilid, ay namagitan. Paumanhin. Ngunit kailangan kong magsalita. Lahat ng mata ay bumaling sa kanya. Ako ay bahaging execution team, at hindi kami kailanman nakpadalang ganong email. Ito ay peke. Namutla si Valerie. Ano ang sinasabi mo? Bakit ka magsisinungaling? Sabi ni Valerie nang mabilis, nanginginig ang boses. Gusto lang namin tulungan ang team upang hindi sila makaproblema. Si Mateo, na nakaupo sa gilid ng mesa, ay sa wakas ay tumayo. Paumanhin. Gino Marco. Ngunit hindi ko ito tinatanggap. Bahagi ako ngeng execution team at walang ganoong email mula sa akin o mula sa sinumang miyembro. Ito ay isang imbensyon. Nagkaroon ng katahimikan sa silid sandali, at pagkatapos ay nagsimulang marinig ang bulungan. Tiningnan ni Mang Marco si Mateo na ang mamata ay nagliliyab. Mateo, ano ang iyong ipinahihiwatik? Sinasabi mo ba na nagsisinungaling ako? Wala akong ipinahihiwatik. Gino. Sinasabi ko lang ang totoo. Sagot ni Mateo ng kalmado. Hindi ako magiging scapegoat para sa mapagkakamalingang iba. Walang galang. Sigaw ni Mang Marco na nawalan ng kontrol. Tanggal ka na. Hindi mo siya pwedeng tanggalin, namagitan si Gino Serrano. Nasa ilalim siya ng proteksyon ng audit hanggang sa malinaw ito. Gino Marco. Ang iyong reaksyon ay lalong nagpapalala ng sitwasyon. Bumagsak si Mang Marco sa kanyang upuan. Talo. Nagtapos ang pulong sa gulo na may pangako ang audit team na magsasagawa ang mas malalim na investigasyon. At sa bahay ni Don Ricardo. Natanggap ni Aling Elena ang pinakabagong ulat mula sa audit team sa pamamagitan ng system. Ngumiti siya ng may kasiyahan habang binabasa ang bawat detalye ng pulong ng hapong iyon. Nagsisimula na siyang bumaksak. Papa. Sabi niya kay Don Ricardo. Na nakaupo sa tabi niya. Nanonot ng balita sa gabi. Pinatay ni Don Ricardo ang telebisyon at bumaling kay Aling Elena. Magaling, anak, ngunit ito ay simula pa lamang. Mayroon pa siyang pagkakataon na lumaban. Ano ang susunod mong gala? Tiningnan ni Aling Elena ang bintana, ang madilim na kalangitan sa gabi. Bibigyan ko siyang huling pagkakataon na kagatin ang pain na aking inihagis, kung siya ay matalino. Aatras siya. Ngunit kung siya ay magpumilit, lalo siyang babaksak sa kanyang apartment. Si Mang Marco ay nakaupo sa sofa na may hawak na baso ng alak. Ang kanyang nga mata ay namumula dahil sa kakulangan sa tulog. Hindi ako madaling babaksak. Bulong niya. Ang kanyang tono ay puno ng pahihinakit. Alamin ko kung sino ang naglalaro sa aking likod at maghihiganti ako. Malakas na humiyop ang hangin sa gabi. Dala ang magabulong ng isang lalong mabangis na labanan. Ang posisyon ni Mang Marco ay nanganganib, ngunit si Aling Elena, na may perpektong inayos na plano sa likod ng nga eksena, ay nahihintay ng kanyang susunod na galaw. Nang araw na iyon, ang kapaligiran sa Megacorp Philippines ay mas mabigat kaysa kailanman. Ang investigasyon ng audit ay lumalakas at ang mga bulungan at sulyap ay pumupuno sa bawat sulok ng opisina. Sa ika-15 palapag, ang opisina ni Marco ay parang isang hawla. Nakaupo siya sa harap ngang tumpok ngang dokumento na hinihingi ngang audit team. Puno ngang tensyon. Hindi siya makapaniwala kung paano mabilis na natuklasan ang budget na kanyang at ni Valerie ay maingat na minanipula. Bumukas ang pinto at pumasok si Valerie na ang mukha ay balisa dahil sa takot.
Marco, tapos na tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos bulong na nanginginig. Nakita nila ang digital trail, indicating manipulasyon. Sabi nila mayroon silang matibay na ebidensya at bukas ay makakaroon ng isang malaking pulong upang pag-usapan ito. Kailangan nating gawin ang isang bagay. Tiningnan ni Marco si Valerie na ang mga mata ay nagliliyab. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakapit sa mesa. Gawin ang isang bagay? Ano ang magagawa natin? Sinabi mo na hindi mo iwanan ang bakas. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Pinakmamastan ang tanawin ng lungsod na may walang laman na tingin. Hindi ako mag-isa sa paglubog. Kasama ka rito. Umurong si Valerie, natakot. Hindi, Marco, sinunod ko lang ang iyong mga utos. Ikaw ang manager. Huwag kang maglakas loob. Sigaw niya. Tayong dalawa ang nakplano nito. Nang makita ang takot sa mga mata ni Valerie, napagtanto niya na iwan siya nito anumang oras. Pumuno ang katahimikan sa silit na puno ng pagtataksil. Samantala, sa bahay ni Don Ricardo, si Aling Elena ay nakaupo sa opisina ng kanyang ama, sinusundan ang bawat detalye ng investigasyon sa pamamagitan ng kanyang akses sa naihambing na niya ng anonymous ang lahat ng ebidensya na kanyang nakalap, mula sa mga screenshot ng manipulasyon hanggang sa mga pekeng dokumento. Ang digital trail ang huling piraso. Papa, bukas na ang araw, sabi niya kay Don Ricardo na nakatayo sa tabi niya. Tiningnan siya ni Don Ricardo na ang mga mata ay nakniningning sa pagmamalaki. Sang-ayon ako, anak. Oras na para matuto ang batang iyan na hindi siya maaring maglaro sa kumpanyang ito. Ngunit sigurado ka ba na gusto mong ihayak ang iyong pagkakakilanlan bukas? Magiging isang malaking sorpresa iyon. Hindi lamang kay Marco, kundi sa lahat. Bahagyang ngumiti si Aling Elena. Hinahawakan ang diamante na palawit sa kanyang lik. Sigurado ako, sa loob ng 4 na taon, nabuhay ako bilang isang anino. Bilang isang taong maaring hamakin. Ngunit ngayon, malalaman niya kung sino ang nagpabagsak sa kanya. Umupo si Don Ricardo sa tabi niya. Hinawakan ang kanyang kamay ng may lambing. Proud ako sa iyo, anak. Bukas, bibigyan natin siyang leksyon na hindi niya kailanman malilimutan. Kinabukasan, ang pangunahing conference room sa ika-20 palapag ng Megacorp Philippines ay puno ng senior executive, division manager, at auditor. Ang mahabang mesa sa gitnang silid ay napapalibutan ng maupuan. Lahat ay okupado, at ang malaking screen sa dingding ay nakpapakita ng logo ng kumpanya. Si Mang Marco ay nakaupo sa isa sa mga upuan na ang mukha ay maputla. Ngunit sinusubukang panatilihin ang isang kalmado na ekspresyon. Si Valerie, sa katabing upuan, ay nerbyoso na tumitingin sa paligid. Ang magabulungan ng mga empleyado ay naririnig, na lumilikhang isang lalong tensyonadong kapaligiran. Bumukas ang pintong silid at pumasok si Don Ricardo. Ang simpleng presensya ngaktatak ng Megacorp Philippines, na bihira lamang magpakita sa opisina, ay laging nagdudulot ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngunit ang nagdulot ng katahimikan sa silid ay ang figura na naglalakat sa tabi niya. Nakasuot si Aling Elena ang isang eleganteng dark blue na business suit. Ang isang silk scarf ay nakatakip sa kanyang buhok at ang diamante na palawit sa kanyang lig ay kumikinang sa ilalim ng mailaw. Malaki ang pagkakabukas ng mamata ni Mang Marco. Ang kanyang makamay ay nakakapit sa ilalim ng mesa. Elena, muli. Bulong niya, halos hindi marinig ang kanyang boses. Tiningnan din ni Valerie si Aling Elena nang may pagkamangga at pagkatapos ay bumulong. Ano ang ginagawa niya rito kasama si Don Ricardo? Huminto si Don Ricardo sa harapan ng silid. Nakatingin sa lahat ng may seryosong ekspresyon. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi niya sa matatak na boses. Ngayon ay ginaganap natin ang pulong. Na ito dahil may malubhang problema sa marketing division. Inihaharap ng audit team ang kanilang ulat at tatalakayin natin ang lahat. Tumayo ang pinuno ng audit, si Gino Serrano. Salamat, Don Ricardo, ipinakita niya ang budget report sa screen. Nakakita kami ng budget manipulation sa huling proyekto ng marketing division, sabi niya. Itinuro niya ang manumero na hindi tukma. Inilipat ang pondo ng hindi sumusunod sa pamamaraan, at ang digital trail ay tumuturo kay Gino Marco at Ginang Valerie,
Nagulantang ang bulwagan. Tumayo si Marco, sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sir, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hiniling ko lang sa team na suriin ang budget. Kung may manipulasyon, hindi ito sa aking utos. Ang kanyang tono ay depensibo, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Namagitan din si Valerie. Totoo iyan, sir. Sinunod ko lang ang mata gubilin. Isa itong execution error. Sapat na, sabi ni Don Ricardo. Itinaas ang kanyang kamay upang patahimikin sila. Hindi kayo magaling magsinungaling. Mayroon kaming ma-recording ng manipulasyon. At lahat ng ito ay inayos ng isang taong hindi ninyo inaasahan. Kinunot ni Marco ang kanyang no. Isang tao? Sino? Humakbang si Don Ricardo. Nakiwan ng espasyo para makalapit si Aling Elena. Ako. Sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Tiningnan niya si Marco ng direkta. Ako. Marco. Ako ang nagtipon ng lahat ng ebidensyang ito. Ako ang nakakita sa iyo na bumaksak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tiningnan siya ni Marco nang hindi makapaniwala. Ikaw? Ngunit paano? Ipinatong ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa balikat ni Aling Elena. Hayaan akong ipakilala sa inyong lahat. Si Elena Morales ang aking anak na babae, ang lehitimong tagapakmana ng Megacorp Philippines. Sa buong panahong ito, nagtatrabaho siya sa likod ng maeksena bilang isang konsultan na may inisyal na A. Siya ang nagligtas sa inyong dibisyon mula sa pagkabigo, at siya rin ang nagbunyag ng inyong korupsyon. Bumaksak si Mang Marco sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang anak ni Don Ricardo, sabi niya sa mahinang boses, halos walang hininga. Tiningnan niya si Aling Elena na may halong takot at pagsisisi. Bakit? Elena, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit? Ulit niya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Tinawag mo akong simple. Itinapon mo ako nang inakala mong wala na akong silbi. Hindi mo ako kailanman minahal, Marco. Minahal mo lang ang ideya ng pagkakaroon ng isang taong susuporta sa iyo habang umaakyat ka. Ngunit nakamali ka. Hindi ako hagdan. Ako ang tuktok ng bundok na sinubukan mong akyatin. Isang bulong mang pakamangha ang umalingaw-ngaw sa silid. Tiningnan ng maempleyado si Aling Elena nang may pagalang. Samantalang si Mang Marco ay nakayuko lamang ang kanyang ulo na nanginginig ang kanyang makamay. Sinubukan ni Valerie na magsalita. Sir, pasensya na po, ako lang. Sapat na, pinutol siya ni Don Ricardo. Pareho kayong suspindido hanggang matapos ang investigasyon, hayota o katingin sa mga ebidensya. Hindi kayo makakalusot ng maayos. Humakbang si Aling Elena pabalik. Tumayo sa tabi ng kanyang ama ng kalmado. Tiningnan niya si Mang Marco sa huling pagkakataon at pagkatapos ay tumalikot. Lumabas ng silid. Sa kanyang puso, alam niya na hindi lamang ito isang tagumpay, kundi ang patunay na walang babae ang dapat maliitin. Nang gabing iyon, mag-isa si Mang Marco sa kanyang apartment. Ang pagbubunyak ng pagkakakilanlan ni Aling Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Kinakain siya ng pagsisisi. Samantala, sa kanyang bahay, isinara ni Aling Elena ang pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Tapos na. Bulong niya. Ngunit nagsisimula pa lamang ang paglalakbay. Nang gabing iyon, ang apartment ni Mang Marco, na karaniwang punong matingkat na ilaw modernidad at amoy ng mahaling alak, ay naramdaman na malamig at disyerto. Nakaupo siya sa leather na sofa, na dating simbolong kanyang tagumpay, na may hawak na walang lamang baso na hindi na niya pinapakialaman punuin. Ang mahinang ilaw ng lampara sa sulok ay nagbigay liwanag sa kanyang maputlang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa kakulangan sa tulog at sa pagkalito ang kanyang mga inisip. Ang nangyari sa malaking pulong ng hapong iyon ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang ulo. Si Aling Elena, ang babaeng kanyang diniborsyo ng may kayabangan, ay ang anak ni Don Ricardo, ang tagapagmanangang Megacorp Philippines. At ang mas masakit, siya ang nakpabagsak sa kanyang karera hanggang sa puntong ito. Tinakpan ni Mang Marco ang kanyang muha ng kanyang makamay.
sinusubukang pigilan ang alon ng pagsisisi na nagsisimulang lumunot sa kanya. Elena, bulong niya ang kanyang pangalan, isang tunog na puno ng sakit. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga tao na magkasama sila, sa simpleng Elena, na laging nasa tabi niya nang siya ay isang simpleng empleyado. Ang naghahanda ng kanyang hapunan, ang nakikinig sa kanyang maambisyon ng matiyaga. Inalis ko siya sa aking buhay, sinira ko ang lahat, sabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa. Nagpapakita ang mensahe mula kay Valerie. Marco, hindi kita pwedeng makita ngayon. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Pasensya na. Binasa ni Mang Marco ang mensahe na ang tingin ay walang laman. Pagkatapos ay tinapon niya ang telepono sa dingding, nang may sigaw ngang pakadismaya. Iniwan din siya nito. Tumayo siya at naglakat-lakat ng walang direksyon sa apartment, huminto sa harap ng isang maliit na kahon na dinala niya mula sa kanyang dating bahay. Binuksan niya ito. Sa loob ay may larawan ng kanilang kasal. Matamis na ngumiti si Aling Elena na may simpleng puting belo habang siya ay nasa tabi niya na ang mukha ay puno ng pag-asa. Ipinangako ko na alagaan kita, sabi niya sa larawan. Nagsisimulang bumaksak ang kanyang ngaluha. Ngunit sa halip, sinira ko ang lahat. Ang pagsisisi ay parang kutsilyo na nakabaon sa kanyang dibdib. Naalala niya ang isang pag-usap matagal na. Bakit hindi mo kailanman binabanggit ang iyong pamilya? Elena, tanong niya minsan. Umiti lamang siya, at sumagot. Itinago ko kung sino ako. Para pakasalan mo ako, dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa aking estado. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, na nagpapatanto sa kanya kung gaano siya katanga. Totoong minahal siya ni Aling Elena, ngunit itinapon niya ito, dahil sa ambisyon at dahil sa isang babae na tulad ni Valerie, na ngayon ay iniwan siya sa kanyang pinakamahirap na sandali. Samantala, sa bahay ni Don Ricardo, si Aling Elena ay nakaupo sa malawak na sala, napapalibutan ng mga komportableng sofa at ang amoy ngang sariwang bulaklak mula sa isang florera sa mesa. Hawak niya ang isang tasang saa, nakatingin sa bintana na may ekspresyon ng kapayapaan. Pumasok si Don Ricardo sa silid na may dalang platong kanyang paboritong pastry mula sa kusina. Kumain ka, anak, sabi niya ng may lambing. Inilagay ang plato sa harap ni Aling Elena. Mahirap ang araw mo ngayon, ngunit napakagaling mo. Bahagyang ngumiti si Aling Elena. Kumuha ang pastry at kumagat ng bahagya. Salamat, Papa. Hindi ko akalain na napakasarap makita ang mukha ni Marco nang malaman niya kung sino ako. Iyon ang kabayaran sa lahat ng ginawa niya sa akin. Umupo si Don Ricardo sa tabi niya. Nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. Nagulat mo ako, Elena. Dati, sinasabi mong gusto mong mamuhay ng simple kasama si Marco, ngunit ngayon, mas mataas ka na kaysa sa kanya. Ipagmamalaki ka ang iyong ina. Huminto si Aling Elena, nakatingin sa tasa sa kanyang makamay. Hindi ko siya kinasusuklaman. Papa. Gusto ko lang na malaman niya na hindi ako mahina. Akala niya wala akong magagawa kung wala siya. Ngunit ipinakita ko sa kanya ang kabaliktaran. Bago pa makasagot si Don Ricardo, nagring ang telepono ni Aling Elena. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Ngunit may pakiramdam siya kung sino ito. Sumagot siya ng kalmado. Hello, sa kabilang linya. Ang boses ni Mang Marco ay tila bali at punong emosyon. Elena, ako ito. Pwede ba tayong makita? Kailangan kong makipag-usap. Nakaroon ng katahimikan si Aling Elena sandali. Nakatingin sa kanyang ama, na itinaas ang kanyang kilay ng may pagtataka. Para saan? Marco? Tanong niya ng malamig. Nagsalita na ang lahat. Nakuha mo na ba ang gusto mo? Isang posisyon, isang bagong buhay. Ngayon ay panagutan mo ang iyong nga desisyon. Elena, pakiusap ni Mang Marco. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Nakamali ako. Pagsisihan ko na iniwan kita. Hindi ko alam kung sino ka. Kung alam mo, hindi mo ako didiborsyohin, hindi ba? Pinutol siya ni Aling Elena.
ang kanyang tono ay matalim. Iyon ang problema, Marco. Pinakasalan mo ako dahil lang sa nasatabi mo ako nang wala kang anuman. Nang umangat ka, itinapon mo ako. Ngayon ay nagsisisi ka dahil nalaman mong ako ang tagapagmana ng kumpanya. Gusto mong ang kapangyarihan. Hindi ako. Hindi. Hindi ganun. Tama na. Marco. Sabi niya ng may tatak. Ibinigay ko ang aking pag-ibig, ang aking katapatan. Handa akong maging asawa na kailangan mo, ngunit pinili mo si Valerie. Pinili mo ang ambisyon. Ngayon, mabuhay ka sa iyong pinili. Ibinaba niya ang tawag, inilagay ang telepono sa mesa ng may malakas na tunog. Tiningnan siya ni Don Ricardo ng may pahanga. Napakatigas mo. Hindi mo ba siya bibigyan ng pangalawang pagkakataon? Marami na akong binigay sa kanya, sagot ni Aling Elena. Ngayon, kailangan akong kumpanyang ito. At hindi ako mag-aaksaya ng oras sa isang taong nagsisisi lang dahil nawalan siyang kapangyarihan. Sa kanyang apartment, tiningnan ni Mang Marco ang telepono. Ngayon ay tahimik. Ang masalita ni Aling Elena ay mas masakit kaysa sa inaakala niya. Alam niya na hindi na babalik si Aling Elena. At ang mas masama, alam niya na halos tapos na ang kanyang karera sa Megacorp Philippines. Malapit nang matapos ang investigasyon ng audit at sa mga ebidensya na nakalap ni Aling Elena, wala siyang pag-asa na makalabas ng walang pinsala. Lumabas siya sa balkonahe at tiningnan ang madilim na kalangitan sa gabi. Nakamali ako. Bulong niya sa hangin. Akala ko kaya kong umabot ng mas mataas, ngunit sa halip, bumagsak ako ng mas mababa. Ang pagsisisi ay isang pasanin na hindi niya maiwasan, ngunit alam niyang walang atrasan. Kinabukasan, pumasok si Aling Elena sa opisina ng Megacorp Philippines sa unang pagkakataon bilang siya, ang magiging pinuno ng kumpanya. Nakasuot siya ng isang formal na suit at naglakat ng may tiwala sa mapasilyo. Tiningnan siya ng maempleyado ng may pagalang, binabati siya ng may maliit na ngiti. Ang kanyang bagong pagkakakilanlan ay kumalat at ang kanyang aura ng kapangyarihan ay hindi may kakaila. Sa boardroom, nakipagpulong siya kay Don Ricardo at sa board of directors. Kailangan nating ng bagong manager para sa marketing division, sabi ng kanyang ama. Elena, mayroon kang ganap na autoridad. Magrekomenda kang isang tao, Mateo. Sabi niya ng walang pag-alinlangan. Matalino siya, matapat, at tapat sa kumpanya. Kaya niyang muling buuin ang team. Tumango si Don Ricardo ng may kasiyahan. Isang mahusay na pagpipilian. Nagdaan ang araw, at kumalat ang balita ang promotion ni Mateo. Sa opisina na nagdala ang bagong alon ang optimismo. Nanatili si Aling Elena hanggang gabi. Sinusuri ang maplano at estratehiya. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang kapayapaan na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Hindi ito pahihiganti. Ito ay katarungan. At ito ang kanyang bagong simula. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisikat sa kahangahangang gusali ng Megacorp Philippines, na nagbibigay liwanag sa boardroom kung saan naroroon na ngayon si Aling Elena. Nakasuot siya ng isang eleganteng light gray na jacket, isang artfully na nakalagay na silk scarf, at ang diamante na palawit na may letrang S sa kanyang lig ay mahina na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngayon ang kanyang unang opisyal na anibersaryo sa pagkuha ng isang mahalagang papel sa kumpanya, hindi na bilang isang secret consultant, kundi bilang ang lehitimong tagapagmana na handang manguna. Sa harap niya, ang madirektor at division manager ay nakaupo ng may pagalang, naghihintay ng kanyang unang masalita. Nakatayo si Don Ricardo sa tabi niya, may kamay sa balikat ni Aling Elena, puno ng pagmamalaki. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi niya sa matatag, ngunit mainit na boses. Ngayon ay nalulugot akong ipahayag na si Elena Morales, ang aking anak, ay magsisimulang aktibong lumahok bilang bahagi ng board of directors. Naipakita na niya ang kanyang halaga. Nagsimula siya sa wala, iniligtas ang marketing division, at inihayak ang korupsyon na halos sumira sa ating kumpanya. Simula ngayon, tutulungan niya akong dalhin ang Megacorp Philippines sa susunod na antas. Nakpalakpakan ang bulwagan. Ilang veteranong empleyado tulad ni Mateo ang ngumiti ng malawak. Humakbang si Aling Elena, nakatingin sa lahat ng may mga mata na punong tiwala.
Salamat, Papa. At salamat sa inyong lahat sa inyong tiwala. Sabi niya sa isang kalmado. Ngunit puno ang awtoridad na boses. Hindi ako naririto dahil lamang sa ako ang anak ng nagtatak. Naririto ako dahil naiintindihan ko kung ano ang kailangan ng kumpanyang ito. Integridad, inobasyon, at pagtutulungan. Muling bubuin natin ang nasira. Hindi mula sa takot, kundi mula sa paggalang sa isa't isa. Huminto siya at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. At tungkol sa marketing division. Ang aking panukala ay si Mateo ang maging bagong manager. Siya ay tapat, masipag, at may paggalang ng kanyang team. Si Mateo, na nakaupo sa likuran, ay lumaki ang mamata, nagulat, at pagkatapos ay tumayo na ang muha ay puno ng pasasalamat. Salamat. Salamat. Ginang Elena. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ito. Sabi niya na bahagyang nanginginig ang boses dahil sa emosyon. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Na nagmarka ang isang bagong simula para sa kumpanya. Pagkatapos ng pulong, nagtungo si Aling Elena sa kanyang bagong opisina sa Ika-20 Palapag. Isang maluwang na silid na may tanawin ng lungsod. Walang laman ito, naghihintay na bigyan niya ang personal na ugnay. Magtrabaho, sabi niya sa kanyang sarili. Samantala, sa isang maliit na apartment sa isang simpleng kapitbahayan, inilagay ni Mang Marco ang kanyang magagamit sa mga kahon. Nakatanggap siyang sulat mula sa Megacorp Philippines. Pagpapaalis dahil sa malubhang pagkakamali. Matapos ang konklusyon ng investigasyon ng audit team, lahat ng ebidensya ng manipulasyon na kanyang at ni Valerie ay isinagawa ay natuklasan. At hindi siya binigyan ng pangalawang pagkakataon ng kumpanya. Navala si Valeria. Hindi na siya sumasagot sa kanyang matawag o mensahe. Tiningnan ni Mang Marco ang mga kahon. Ang ngalabingang marangyang buhay na kanyang binuo sa isang bulak na ambisyon, mamahaling suit, branded na sapatos, at malaliit na premyo mula sa kanyang panahon bilang isang huwarang empleyado, ngayon ay tila walang kabuluhan. Kinuha niya ang larawan ng kasal kasama si Aling Elena, na nakatago pa rin sa kanyang desk, at tiningnan ito na ang mga mata ay punong mapagsisisi. Nawala ko ang lahat, bulong niya. Isang luha ang bumaksak sa larawan. Akala ko mas mahusay ako kaysa sa iyo, Elena. Ngunit nakamali ako. Dahan-dahang tumayo siya. Lumapit sa balkonahe. At tiningnan ang langit na nagsisimulang magdilim. Nawala ang kanyang karera. Lumayo ang kanyang makaibigan. At ang babae na minsan ay nagmahal sa kanya, ngayon ay mas mataas na kaysa sa kanya. Nararapat ako, sabi niya sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pakbibiti. Itinapon ko ang isang kayamanan na hindi ko alam ang halaga. Sa opisina, napuno ng enerhiya ang unang araw ni Aling Elena. Nakaroon siya ng isang maliit na pulong kasama ang bagong marketing team, na nagpapakita ng mga sariwang ideya para sa mga proyekto sa hinaharap. Kailangan nating maging mas malapit sa ating mga kliyente, sabi niya kina Mateo at sa iba pa. Hindi lang basta maging agresibo, kundi maging matalino rin. Bumuo tayong tiwala, hindi lang kita. Tumango si Mateo. Isinusulat ang bawat salita ni Aling Elena ng may sigasig. Magaling na ideya, ginang. Sigurado ako na muling babangon ang dibisyong ito sa ilalim ni iyong pamumuno. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Aling Elena sa kanyang opisina at umupo mag-isa, pinagmamasdan ang tanawin ng lungsod mula sa bintana. Ang kanyang mainiisip ay lumipat sa nakaraan. Sa mas simpleng araw kasama si Mang Marco. Sa sakit na kanyang naramdaman nang iwan siya nito. At sa labanan na nagdala sa kanya sa sandaling ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaramdam ng sakit. Naramdaman niya ang kalayaan. Nagring ang kanyang telepono. Ang kanyang ama iyon. Elena, kumusta ang unang araw? Punong trabaho? Ngunit maganda? Sagot niya. Naramdaman kong nasa lugar ako. Proud ako sa iyo, anak. Ngayong gabi ay magdiriwang tayo sa bahay. Okay. Sige, Papa. Andiyan ako. Nang gabing iyon, ang bahay ni Don Ricardo ay napuno ng mainit na kapaligiran. Ang hapagkainan ay punong maporitong pagkain ni Aling Elena. Adobo, sinigang, at homemade lumpia. Nagtawanan sila at nag-usap na parang isang pamilya na hindi kailanman nahiwalay.
Akala mo hindi na ako babalik? Hindi ba, Papa? Sabi ni Aling Elena na may luha sa kanyang mamata. Lagi akong umaasa. Sagot niya habang niyayakap siya. At narito ka na ngayon. Kalaunan, lumabas si Aling Elena sa balkonahe. Nakatingin sa bituing kalangitan sa gabi. Ang mahinang simoy ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, na nagdadala ang isang pakiramdam ang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Kinuha niya ang palawit sa kanyang lig at mahigpit itong hinawakan. Hindi lang ito pahihiganti, bulong niya sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng aking sarili. Mga linggo pagkatapos, nagsimulang magpakita ang Megacorp Philippines ng malaking pagbabago sa ilalim ng impluensya ni Aling Elena. Nagsimula ang nga bagong proyekto, bumuti ang moral ng nga empleyado, at lumakas ang reputasyon ng kumpanya. Nakilala si Aling Elena hindi lamang bilang tagapagmana, kundi bilang isang bata at visionary na pinuno na nagmamalasakit sa kanyang nga empleyado at sa kanyang kumpanya. Nakahanap si Mang Marco ng mababang posisyon sa isang maliit na kumpanya, malayo sa glamor ng mundo ng korporasyon na kanyang pinakaasam. Gabi-gabi, mag-isa siyang nakaupo sa teras ng kanyang simpleng apartment. Nakatingin sa kalangitan na may pagsisisi na hindi kailanman nawawala. Nawala ko siya, bulong niya. Ang kanyang boses ay punong kapaitan, at nawala ko ang aking sarili. Sa kabilang banda, si Aling Elena ay nasa tuktok, hindi lamang bilang tagapagmana, kundi bilang isang babae na nagpakita na ang tunay na lakas ay nagmumula sa integridad at katatagan. Naglakad siya patungo sa hinaharap na nakataas ang kanyang ulo, iniiwan ang mga anino ng nakaraan. Ang parehong kalangitan sa gabi na tinitingnan ni Mang Marco ngayon ay saksi sa kanyang muling pagsilang. Isang babae na hindi na minamaliit, kundi iginagalang at hinahangaan.